You can hide, but you cannot run. Oh, pilit nyo bang tinatakasan, kinukubli ba kababayan itong mga pasabog ng mga Marines tungkol sa mga maleta? Itatago nyo man sa media at hindi nyo pinapalaki ang mga balita. Pero hindi nyo matatakasan ang pananagutan. Dahil ngayon mga kababayan, gumawa na po ng resolusyon si Imee Marcos mga kababayan na imbestigahan itong pasabog ng mga ex-Marines mga kababayan na empleyado ni Zaldico na with evidence, with solid evidence mga kababayan, nagpapakita na nagdadala sila ng male-maletang pera worth 800 plus billion pesos na kung saan ang isa sa mga beneficiary mga kababayan ay ang kapatid niya mismong sinasabi niyang adik na si Bongbong Marcos Jr. Oh, ayan na. A challenge to you, Soto at Lacson sa Blue Ribbon. Di ba gusto nyo ng pananagutan sa mga kurakot? Eto na. Mayroon ng ebidensya. Ano pa bang hinahanap nila? Tapos sa later part nito mga kababayan, abangan ninyo ang isa sa mga na-implicate mga kababayan na tumanggap ng maleta. Denied to the max at nagwawala mga kababayan. Panoorin nyo po ha. I filed a resolution, PS, resolution number PS. 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. Oh, di ba? Tahimik dito ang GMA, tahimik ang ABS-CBN, the big two mga kababayan. Mayroon ang News 5, pero ang binalita nila mga kababayan, depensa. Ang depensa ni Trillanes at hindi pa headlines. Hindi ba ito worthy sa headlines mga kababayan? Talagang ganyan gumalaw ang mga bangag. Binili na siguro mga kababayan itong mga media natin. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel. Sa mga nagda-downgrade nito mga kababayan sa mga nagda-downgrade, gamitin nyo na lang ang utak ninyo. Di ba alam naman natin na talagang si Zaldico ang Appropriation Committee at siya ang ginawang mga kababayan talaga, taga-kolekta ng pera. Siya ang in charge mga kababayan. At alam din natin na hindi siya ang mastermind dahil hindi niya kayang i-orchestrate yan na mag-isa. Eto na! Naglabas na mga kababayan ng patunay with picture with all the pera mga kababayan na ninakaw, male-maleta, with mga witnesses. 18. Tapos parang wala lang mga kababayan itong mga nagsisigaw-sigaw na ikulong na yan mga kurakot dahil na-implicate si Marcos mga kababayan at si Romualdez. At alam nila kung itutuloy-tuloy ito, baka matatanggal si Bangag at papalit si VP Sara. Kaya willing silang isakripisyo ang katotohanan mga kababayan. Employed by Congressman Zaldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Sama ng adik mo, Criminal kapatid. Court. Pati ICC. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a Kasama na si Abante. Si Erwin Tulfo, Dilima. result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in Paano na yan? Si Lacson na naman mag-imbestiga. charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Ando naman. May affidavit. Actually, may affidavit. Ang problema kasi mga kababayan, yung ibang media, sa halip na ibalita yung kurakutan, alam na mayroong kurakutan. Ang pinabalita nila mga kababayan na mayroon daw dalawa na hindi naman talaga mga kababayan, Marines. Sige, pagpalagay natin mayroon talagang hindi pure Marines doon. 18, so dalawa, 16. Marines pa rin na 16. Tapos mayroon daw mga na dishonorably dismissed mga kababayan doon. So what? Hindi nito mababaliktad ang katotohanan mga kababayan na sila ang kinuha ni Zaldico para maging bodyguard at nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Hundreds of luggages mga kababayan worth 800 billion plus. Itong mga mga kababayan, media, baliktad
Andyan na, oh. Andyan na, nagprepresenta ng mga ebidensya. Gana pa ng iba. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Naglabas na nga. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan Kulang pa ba yung mga litrato? kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Dapat walang walang pagtatakpan. Pati yan si Erwin Tulfo, mga kababayan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi naman yung trial by publicity. Dahil ipapasa nila sa ombudsman yon, which is a good step, mga kababayan. Although, andun si Buyingying. Pero at least dumaan pa lang sila sa legal channel, mga kababayan. Ipapasa nila yun sa ombudsman. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Di ba kinumpirma nyo na mayroong nga nakawan, nagpaimbestiga na nga kayo sa flood control? Tapos, sabi nyo rin na bilyon-bilyon ang nawala kung hindi trilyon. Dahil ninakaw nga, mga kababayan, ang pera. Alam naman, magic na diretso sa kanilang bulsa. Ito na, mga kababayan, ang kumumpleto sa senaryo o yung manner na nila, mga kababayan, pag nanakaw. Ang koleksyon, kung paano nila diniliver ang pera. At may mga picture, so huwag kayong magduda dyan. Gawa-gawa lang yan. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Si Erwin Tulfo lang naman ang doon implicate Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, ang problema niyan, mga kababayan, kung unahan ng mga mga buhaya na tuwadkom diyan sa Kongreso, tapos nila, mga kababayan, ipapa-contempt lahat na disgrasya. Protect the Marines. sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Sino pinapatamaan mo, Amy? Parang ina-undermine pa nito, no? Ang ginawa ng Marines. Kung tunay kayo, bakit? Hindi ba tunay yung ginawa nila? Napakita na nga sila ng mukha. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sino hindi dapat? Ang kapatid mo. Sino bang mastermind, di ba? Si Ading? Half-baked. Bukang half-baked yung Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita, ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, 12 pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin ang isa dyan, yung dinalahan ng maleta sa Ilocos Norte, ha? lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind. Kasama na kapatid mo. Katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. And then, Po? Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali Nagmabi ang haba-haba rin kasi ng affidavit Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali This one. yung affidavit. Yung sa atin Spelling side naman. ba?
yung affidavit, parang signed naman yata. Yung ano mga kababayan, no, akala natin bakit tinakpan. Ang galing talaga ng ating mga netizens mga kababayan. Mukhang si Akop ata yun mga kababayan, hindi na lang nila pinakita talaga sa sa media ay sa kanilang mga, basta tinakpan na lang mga kababayan, in honor na lang sa kanyang pamilya. Anyway, patay na. Can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado Respect na inimbestigahan? lang sa pamilya. Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at Oo. kahit ano pang Dahil kung doon sa Kongreso talagang ibubuli yan mga kababayan eh. pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Direktamente na. O, Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Oo. Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Ewan na natin baka pinatay na no. Sana nga hindi mga kababayan. Pero to think na na nawala si Gutesa o nawala. Hindi pa ba kaduda-duda yan? Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagvo-volunteer yung attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handang-handa daw sila? Wag lang Can the sa Senate- Kongreso. Wag lang sa Kongreso dahil andun ang mga buhaya mga kababayan ha. offer them any protection po? I hope so. Karapat dapat lamang. Tapos wala, kagaya ni Gutesa mga kababayan, gigipitin niya ni Lacson dahil yung notaryo na naman siguro. Na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa... Lacson. Ang sabi pa ni Lacson kay Gutesa na, pwede kang, this is a criminally, pwede kang ma-implicate dito criminally. It's perjury. Pilipinas, kung tutuusin, kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, available? nagulanta here? lang talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming Sige, lahat. papirmahan mo yan. Nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya Pinapatay, hindi binabalita sa sa ABS at GMA. Siguro ibabalita nila pero i-delay nila mga kababayan. Dapat kahapon pa yan pumutok. Pinapahupa pa nila. Kaya inaasahan ko na Tinitwist na nila. sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, Oo. sa gastos ng ICC. Galing mismo sa mga maleta ha? Lord. Kakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan? O Dati naman nating alam yan mga kababayan. It is something that we already know. Na yung mga taga-ICC, kinikater ni Trillanes dito. May pera ba yun si Trillanes? Di ba wala? So obviously, pinafund ni Marcos, yun pala pera pag galing sa nakaw mga kababayan. binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang... Paper bag ha? Abante number 1. Hindi. Yung paper bag mga kababayan, every hearing, 5 to 10 million. Pero yung maleta mga kababayan, yun ang tagpi 50 million na mas malaki. Pero yung dinideliver nila na sa paper bag, every hearing, di ba? Araw-araw ang hearing nun for months and months. Wala, sa kanilang chibog, tirahan, Chibog! kung saan-saan lakad nila. Nakakagulat naman yung ganun. Maglinis-linisan pa sila mga kababayan no, na alam naman, totoo namang mayroong nakawan mga kababayan, mayroong kurakutan, di-deny pa sila. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. Hindi yan si Aimee. Sure na tayo mga kababayan dahil paano siya magpapanagot mga kababayan ang kanyang kapatid kung siya. May any chances that Hindi ko you- alam. Hindi niya alam. Sigurado na tayo Marcoleta na mga kababayan.
Alam, akala ko magda-Davao style sila. Wala nang vaping pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Hindi na ikaw. Buti naman. O, dyan ka na lang. Dyan ka na lang, Amy. Pagagamit ka dyan. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat na mga paratang. Isa kayo sa Basta tinuturo mag-senador na lang ito, mga kababayan. Mapapatawad natin to si Amy. Huwag ka lang mag-VP. possible ng mga kasamahan nyo and even Duterte supporters. Pero yung pagka-senador niya, hindi pa nga tayo totally talaga mga kababayan. Pero at least hindi magbabice. Talaga naman forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking seat. Yan kasi Amy sinasakyan mo pa Huwag mo lang sakyan, mabash ka pa. Standing, talaga namang suportado ko siya. So, if may pag-uusap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am? pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala. Yung mga supporters, mga kababayan, wala na, hopeless na. Gulping-gulpi na. Samantalang pag-anunsyo ni Sara, parang talagang na-energize ang ating mga dugo, mga kababayan. Sa kay VP Sara, sa mga Duterte, sobrang bugbog na sila Siguro, pambigay buhay na lang yun. At kahit Salamat, walang Miss masyadong Inday. handa, wala naman line-up, walang running buhayan. mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. But you think she's serious naman, si VP Sara? Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang... Seryoso si VP Sara, mga kababayan. Dahil kung nung dati, sinabi niya, hindi ako tatakbo na presidente. Hindi siya tumakbo. Ngayon, sinabi niya, tatakbo ako. Tatakbo yan. Bigat. Po. Ibang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint. May nag-file po kanina. Di bali ba to? Antayin mo na lang itong confirmation. Kapag ba-confirm yan, huwag ka nang magpakita hanggang 2028. Huwag ka nang magpakita. Pero kung hindi yan ma-confirm ang charges, pwede ka nang lumabas. Ganon. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong Sige, gagawin JB nila. Sebastian, JBRC Dapat ba to. siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapit-bahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi Ginigipit ng adik. daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan tama. Yan. Kung yan ang pinaghahinakit niya, mga kababayan. Hindi nakukuha ng sweldo si Bato. Ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. Hindi yan kailangan ni Bato. Dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din. Si Bangag ang unang singilin. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng protection. Patas. Baka Dahil may ipakidnap. iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. So, gaano katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. But no communication with Sen Bato, ma'am, so far? Wala na Nung November, meron pa Pero hindi na sumasagot Pero believe tayo kay Senator Bongo, no? Hindi talaga siya nagtago, no? Pero lesser kasi, mga kababayan, ang yung charges, bintang kay Senator Bongo dahil mahirap i-connect, mga kababayan. Aid lang siya, administrative aid. Hindi naman natin nilalang, mga kababayan, pero wala naman siya sa police operation. Pero si Bato, naging kasi, mga kababayan, PNP chief. So, isa lang. Your stand So, mas would be mabigat still ang be patient with him, na hintayin siyang pumasok.
Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats Raping ng bangag. to his person, there are threats to him that will not be Ipapadala ka, isipin mo na lang mga kababayan, ipapadala ka sa International Criminal Court o walang jurisdiction sa atin. Hindi yan lang mga kababayan na haka-haka. Sinabi ni Boying Rimulya na mayroon ng warrant. Tapos, ginawa na rin nila mga kababayan kay Tatay Digong ang pagpapakidnap kay kay PRRD. Diba? responded to, and he himself will not be protected. Mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala ngayon ba? Tingin mo? Ngayon gusto Hindi ko nilang alam parang paiba-iba kasi minsan yung kaltasan. Gusto nilang kaltasan mga kababayan ang numbers ng mga minority. Unang-una, para hindi mahaalis si mga kababayan bilang Senate President si Soto. Dahil wala si Bato hindi nakapirma. Pangalawa, para in case mapunta ang impeachment doon mga kababayan, hindi nila bibilangin si Bato. Sabi, yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung mga ethics senador, specifically yung nakatanggap ng maleta. Minsan, hindi ko pa nakikita kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso nyo, sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC, na kailangan yung sa dumaan po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron. Oo. Sa majority. Oo. Kasi wala namang Dapat sinasabi lang. doon na controversial kung tutuusin eh. Ang posisyon ko nga, there's nothing more to interpret or Sa majority, pipirma ang karamihan except kay Erwin Tulfo dahil andun siya. to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear. And that Sometimes you is have ang reason ni Tulfo mga kababayan, bakit na-implicate siya doon is sometimes you have to bend the law. Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwa-liwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, innocuous naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro magtatanong sa akala natin ang resolution na mag-imbestiga doon sa maleta, pala yan tungkol sa pag-aresto ng ICC. Ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret. Ang liwa-liwanag. Nothing to interpret. Manong Ted at Ayan. Ito na mga kababayan, ang isa sa mga beneficiary sa maleta. Nag-iiyak mga kababayan, todo deny. Sige, ang tanong natin, Chihuahua ha. Di ba acknowledge yun na naman na nagnakaw ng billion, kung hindi trillion. Acknowledge yun na mayroon ng nakawan. So, paano nila china-channel ang pera? Minagic lang? Paano dinadala? Kung hindi yang sinasabi ngayong ng mga Marines. Palibasa mga kababayan, kasali siya. Kaya ayaw niyang maniwala. lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, kami po ay tumawag po sa inyo, gumagambala kasi may katanong Dapat na niyang gambalain yung hudas na yan. po si Chacha. Go, Cha. Baboy Good na yan. morning po, Congressman Chua. Congressman, magandang umaga po. Kahapon nga po, kasama po ang inyong pangalan sa mga sinasabi nito pong mga grupo ng mga marino ni Nabalingod na tumanggap daw po nitong mali-maletang pera. Mali-maletang Nandito po kayo pera. sa kanilang affidavit. Ano po ang reaksyon nyo dito? Deny pa more. Deny. Alam mo, tinitignan ko to dahil unang-una yung timing nila Kay Miming. duda. Dahil ito yung nilabas nila. Bakit? Napilitan lang yan sila mga kababayan na lumabas ngayon dahil nag-aantay pa rin sila mga kababayan sa signal ni Lacson. Yung baklang yun mga kababayan, kung nagtrabaho lang, kung hindi lang namumulitika, sana matagal na silang lumantad dyan sa Senado. Kailan nagkakaroon ng hearing sa ICC. So, obviously, yung mga nilagay nila dyan, mga miyembro ng Quadcom,
Quadcom. Oh, dahil yan naman talaga ang nakinabang. Makes sense naman mga kababayan dahil unang-una, sino bang bibigyan sa korupsyon mga kababayan? 'Di ba? Yung mga nagbida-bida. They wanted to discredit the Matagal na kayong walang credit. Quadcom. And kasi Quadcom. hindi rin naman po kaila sa atin by next week, sisimula na rin po yung impeachment ni Bibi Sara. So, they wanted to discredit itong mga ginagawa po natin pagdinig dito sa Kamara. Matagal So, nang itinatanggi niyo po discredited yan. ito ring paratang nitong nila Baligod. Ang sinasabi rin po kasi nila dito sa kanilang affidavit, sa tuwing may hearing daw ang Quadcom, ay Oo. inuutusan Support. sila Ay, paper bag. mag-escort sa mga executive assistants ni Every Zaldico. hearing yan ha. Every hearing. Ay. Papunta daw po sa House of Representatives na may dalang paper bags na bawat Oo. isa may lamang 5 to 5 10. milyong piso. Up to 10 million pa, hindi lang 5 million. 5 to 10 million. Nako, ang sarap naman po sana kung totoo. Kaya Ang sarap kung totoo. Tingnan nyo mga kababayan, nakarinig lang ng 5 to 10 million, nakasabi na ang sarap. Ay, nako. Talagang slip of the tongue, mga kababayan, no? Linamnam pa niya mga kababayan, ang 5 to 10 million. Ang sarap kung uulitin. Wala na kasi ngayon wala nang Quadcom. ito po wala pong katotohanan. Ay, Ito po nako. ay, Natural. Beneficiaryo ka. Mayroon bang magnanakaw na aamin? nakakatawa dahil Nakakatawa ka na sinasabi lang. nila dyan sa HOR pag ginagawa. Wala po lang Bakit? Saan pala ang kurakutan talaga, di ba, sa inyo? at ito katotohanan. So, nung pong time Mag-lie detector test tayo. Di ba si Tulpok, mga kababayan, lie detector agad? na yon, sir, kasi ang inyong komite hindi part ng Quad Committee, but there are times umaattend po kayo dun sa Quadcom hearing. Wala 5 to 10 million din siguro. po kayong naaaninag noon na may nag-aabutan po halimbawa ng mga ganoon kung sakali man. Siya na nga ang inabutan daw Andun mga kababayan sa maleta daw na tumanggap din yan. May binabanggit din po sila Kaya- kanina dito na nandun daw sila malapit sa helipad at nakikita daw doon nagpapasundo yung mga mambabata sa kanilang mga drivers. Bit na daw po yung mga paper bags. 5 to 10 million. With more reason, paano ka naman magbibit-bitan dun sa labas ng helipad? Ang daming tao dyan. May mga Dahil open na, lahat ng kayo security guard. Ano ba namang klaseng statement yan? May picture sila. So no single na ganitong eksena ang nangyari during that time. Wala pong ganyan. Sino maniniwala sa inyo? Natural, magde-deny kayo. Wala pong ganyan. Oo. Sir, ang sinasabi niyo po ay kapareho din sinasabi kanina nung unang mga nakausap namin na parang yung timing nitong paglabas nila. Timing, matagal na sana yan kung hindi nyo lang binara yung hearing sa Gutesa. Ay parang dahil sa pagsisimula po nitong impeachment complaints laban po or impeachment case na nakahain na dyan ngayon sa Kamara. Would you know, may idea po ba kayo kung sino ang nasa likod nila kung sakali man? Nasa likod pa. Hindi ko po alam. Duterte na naman yan. Pero alam po ninyo, hindi naman po ako magtataka dahil Duterte na naman ang kanilang mga kababayan. Bakit? Sino bang nagnakaw sa flood control? Mga ungas, di ba kayo? una naglabas na sila ng mga faking video ng Pangulo. Ay, Diyos ko Lord, peking video. Eto, hindi ito peke. May mga litrato na Naglabas sila ng faking medical certificate. Ngayon, Bakit? Pinresent ba yun? Galing yun sa mga vloggers. Ang yung mga video ni Roque at ni Maharlika. Tapos yung picking certificate, tanim bangag yun mga kababayan. Galing yun sa mga bangag. Para patibong sa mga gusto nilang biktimahin. So ito, notarized ito, mga tauhan ito ni Zaldico. ito faking narrative na naman. So, marami pa at inaasahan namin na habang lalo pa pag sinimulan na namin itong impeachment ng ating Vice President, mas iigting pa. Balita natin, nagagalit na daw mga kababayan. Talagang tutuluyan nila si Sara na ipa-impeach. Dahil, nataranta na sila mga kababayan. Dahil, bakit lumabas itong mga Marines? Galit na ang mga bangag, di ba? Nakita niyo picture ng dalawang mag-asawang bangag mga kababayan? Parang matamlay. And then, after nun, anunsyo agad na si John Vic mga kababayan na ihahanda na daw yung mga co-perpetrator si Digong na arestuhin. Ang mga paninira na ilalabas po ng kabila. Pero parte ito ng
parte ito ng aming trabaho. Kami Wow, po ay parte hindi na trabaho ang pagnanakaw. papatinag at patuloy na gagampanan po kung ano man po ang dapat. Siya. Si Ted Filon parang naumay, oh. Congressman, dito po sa 25 no, na nababanggit ng mga dati at kasalukuyang kongresista, doon po sa mga kasalukuyan po nakaupo sa 20th Congress, kayo ba yung nag-usap-usap na? Meron ba kayong mga mensahe ngayon kung may binabala kayong gawin sa kasalukuyan po na kayo nakaupo pa sa po. Kongreso? Go ahead, sir. Hindi ko pa po nakakausap yung mga kasama ko, pero kasi nung unang nakita ko yung listahan, natawa ako eh. Wow, natawa? Bakit nandito ako? Natawa o natakot? Naihikaw daw sa salawal. Kasi nandoon pa si dating ngayon Congresswoman Laila De Lima na hindi naman miyembro ng 19th Congress. Oh, dahil unang-una, ang sabi nila mga kababayan, until recently, until right now, 20th Congress. 'Di ba? Si Dilima naman talaga ang mga kababayan ngayon. Ginagawa nilang sandata. So tumatanggap si Saba. 'Di ba senador na mga kababayan? Senador, 'di ba? ML party list yan si Dilima nung pumutok na ito. Yung pagtanggap ni Dilima mga kababayan, posibleng hindi para sa sa flood control. Walang flood control si Dilima sa project dahil mga kababayan wala pa naman siya noong 19th. Pero yung suhol na natanggap ni Saba mga kababayan ay yung panggigipit niya sa mga Duterte. Hindi lang sa flood control yan. Saka yung mga makabayan na bumabalapit sa amin. Nandoon din yung mga pangalan nila. Si Senator Tito Soto, nandoon din, hindi pa naman senador. Soto, nandun ba pangalan ni Soto? Hindi natin nakita yung buong lista. Si Tulfo lang naman yun nandun mga kababayan, di ba? Hindi. Pero si Soto, pagpalagay natin andoon si Soto mga kababayan. Di ba? Pansinin nyo yung chopper mga kababayan na sinakyan ni na Soto. Yun din yung pinandala ng maleta. Noong una kaya hindi ko masyadong sineryoso to. Kailan ka pa naging makatotohanan ungas? Nagulat nga ako kung bakit binibigyan ito ng big deal. Dahil Wow! Hindi pa big deal. Oh, hindi daw ito big deal mga kababayan. This is the grabe ultimate na ito na expose. Isipin nyo lang, 800 billion pesos, almost a trillion na mga kababayan ang nawala, nakurakot. Which is, totoo ha? Fact! Matindi na ang kurakutan. Tapos, nung sinabi sa kanila mga kababayan na, dito sila, ito ang paraan na sa bigayan ng pera. Sinabi lang, hindi yan totoo. So, paano nyo binigay ang pera kung kung ganon? Magic? sa akin pong paniniwala, parang hindi naman ito kapani-paniwala. Huwag kang maniwala dyan, Ted Filon ha. Maliwanag na to, Ted Filon, Kapag a-agree ka niyan, wala ka, Ted. Okay. So ngayon po, hindi kayo nakakapag-usap nila Congressman Benny, Congressman Zia, kung meron ba kayong naiisip na Ano daw mga kababayan? Parang Kung sakasakaling, ngayon pa lang po. sinaabante mga kababayan, na? Kahapon naman po, umattend ako sa mga Nataranta na. Number 1 Tapos nalaman ko kasi yan, medyo papunta ako sa isang event na may nag-forward sa akin. Kaya hindi ko naman po ito sineryoso. Akala ko nga peke So, tapos may mga Manda pinakita sa akin, kayo. wala naman nakapirma. Sama-sama kay kulungan talaga mga ungas. Natawa pa ako dun sa mga nakalagay ng mga pangalan. Kaya hindi ko rin natawa pa siya. seryoso. Tawa now, iyak later. Okay. Sige po. So, Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa pag-deny ng mga hudas dito sa expose ng mga Marines? Post your comments below.